Siguro po, naghahanap kayo ng isang lugar kung saan kayo po ay makakaranas ng security. Lugar kung saan magiging peaceful ang ating pong isip. Subalit wala pong lugar na ganyan dito sa mundo na makikita po tayo. Sa banal na kasulatan, ganito po ang nakasulat. Sa awit 9:9 hanggang 10. Ang Panginoon ay magiging kanlungan ng naaapi, kanlungan sa mga panahon ng kabagabagan. At ang mga nakakakilala sa iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo sapagkat ikaw, O Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa mga humahanap sa iyo. Napakaganda po nitong pangako na ito. Isang pangako ng ating Panginoong Diyos ng kanlungan, katiyakan, yung mapagkakatiwalaan at presensya na hindi kailanman umaalis sa humahanap sa Kanya sa panahon ng kaguluhan. Alam niyo po dito sa awit 9 ay isang awit ng pasasalamat. Matapos na maligtas ng Panginoon si David, lumingon si David hindi upang itanggi ang kaguluhan, kundi upang ipahayag ang katotohanan. Dumating ang problema, totoo ang pang-aapi, nangyari ang takot. Ngunit buong tapang po niyang ipinahayag ang Panginoon ay magiging kanlungan. Hindi po pinapangako ng Diyos ang buhay na walang problema. Ngunit ipinapangako niya ang ligtas na kanlungan sa gitna po ng bagyo. Sabi po ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets 129, sa lahat ng ating kapighatian, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Kaya nga po, napakabuti ng ating Panginoon. No? Huwag na tayong maghanap ng kung anong lugar pa man na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hanapin lang po natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating pong teksto, bisitahin po muli natin sa Psalm 9, 9 to 10. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Yan, ang ganda po, no? Ulitin po natin. Psalm 9, 9 to 10. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble, and they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Kaya nga po, ang ating Panginoon, napakagandang pangako nito sa bawat isa sa atin. Isang pangako na hindi tayo iwanan ng ating Panginoon, kundi bibigyan tayo ng kanlungan. Now, meron po tayong 4 na puntos dito na pagbubulay-bulayan sa text po na ito. At gagamitin po natin yung acronym na REST. Yan, R-E-S-T. Yan. Letter R, Refuge for the Oppressed. Kanlungan po ang ating Panginoon ng mga naaapi. Okay? Letter E, ever-present in trouble. Laging kasama po natin sa panahon ng kaguluhan. Ang ganda po, no? Hindi natin maiwasan na kaguluhan, pero kasama natin ang ating Panginoon. Letter S, secure trust for those who know Him. Tiyak na tiwala, no, ang mangyayari at kapag tayo po ay kumikilala sa ating Panginoon. And letter T, trust rewarded, never forsaken. Ang pagtitiwala ay ginagantimpalaan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya naman dito po sa 4 na puntos po na ito, tandaan po natin yung REST, R-E-S-T. Now, tingnan po natin yung pinakauna na puntos. Point 1, letter R, refuge for the oppressed. No? Kanlungan ng mga naaapi. Sabi po dun sa text, the Lord also will be a refuge for the oppressed. No? Ang Panginoon din ang magiging kanlungan ng mga naaapi. Alam niyo po tayo dito sa mundo na to, inaapi po talaga tayo. No? Ang kaaway ay makapangyarihan. Talagang inaapi tayo, parang David and Goliath yan. Pero meron tayong Panginoon.
no? Siya po ang ating pong kanlungan. Ang kanlungan po ay isang lugar na ng proteksyon na tayo po ay ligtas at maaari tayong magpahinga. Nakikita ng Diyos ang kawalang katarungan, no? Nakikita ng Diyos yung mga pagdurusa dito sa mundo, yung mga pang-aapi, at siya po ay kumikilos. Ang mga naaapi po, no, hindi niya po binabaliwala. Sila po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na pumunta sa Kanya at magkanlong sa Kanya. Tayo rin ay inaanyayahan natin, Panginoon. Kayo ba ay naaapi? Kayo ba ay nakakaranas ng kayo ay sinusubok na halos kayo po ay sumuko na? Lumapit tayo sa ating Panginoon. Ang kanyang paanyaya, ako ang inyong kanlungan. Sabi po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength. Yan, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong kanlungan at ang ating lakas. No? An ever-present help in trouble. Lagi po siyang tumutulong kapag tayo po ay sinusubok. Kaya napaka-importante po. No? Kilalanin natin ang ating Panginoon. Asahan natin ang ating Panginoon. Subukin natin at subukan natin ang ating Panginoon. At yung kanyang mga pangako, ito po ay mangyayari. Sabi pa sa Isaiah 25:4, a refuge from the storm, a shadow from the heat. No? Siya po ang kanlungan sa bagyo at lilim sa init. Yan po ay sabi sa Isaiah 25:4. Now, naalala niyo po siguro yung mga nangyari. Yung nangyari po doon sa Israelita. No? Nung sila po ay naglakbay mula sa Egypt patungo doon sa Canaan, doon sa pangako, sa bayan ng pangako. No? Nakita po natin yung mga akay sa kanila ng ating Panginoon. Sa araw, meron po silang clouds. No? Ang ating Panginoon ay naglagay sa kanila ng clouds. Kung saan, hindi po sila naiinitan. Mahirap po kasi no? sa disyerto kung kayo ay pupunta. Ay mahirap kapag mainit ang araw. Pero nung sila po ay naglalakbay, ay meron silang clouds. No? Hindi po sila naiinitan dahil sa nandun ang ating Panginoon, naglagay po siya ng clouds doon. May ulap, no, na tumatabing sa kanila mula sa mainit na araw. At kung ito po ay kung titingnan po natin, ginawa ito ng ating Panginoon sa mga Israelita. No? Siya po ang naging kanlungan sa disyerto, no? Sa buong araw at sa gabi. Ito pa ang maganda. Sa gabi, madilim, yung clouds ay nagiging pillar of fire. No? Gusto ko pong makita yan. Hindi pa tayo nakakita ng ganyan na yung clouds nagiging pillar of fire sa gabi. Maaring sabihin natin na parang imposible naman yun. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Tiyak po na ito ay nangyari. Na kung nagawa ito ng ating Panginoon para sa mga Israelita, hindi po ba niya magagawa yun ulit para sa atin? No? Hindi po siya nagbago. Mula umpisa, mula nung nakaraan, He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hindi po siya nagbago noon, ngayon pa rin, ganun pa rin siya sa hinaharap, ganun pa rin ang ating Panginoon. Kaya maaasahan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 70, God is a sure refuge to the soul, the trust in Him. Ang Panginoon daw po, ang tiyak na kanlungan ng kaluluwa ng nagtitiwala sa Kanya. Napaka-importante. Kapag mabigat ang buhay, huwag po nating patigasin ng puso po natin. Tayo po ay tumakbo sa Diyos. Siya po ang ating kanlungan at siya po ang maghihilom ng ating po mga sugat. Siya po ang ating judge. Siya po ang hukom po natin. Yan po. Number 2. Sa puntos po natin, sa ating pong acronym, letter E, ever present in times of trouble. Laging kasama sa panahon ng kaguluhan. Sabi po dun sa text, a refuge
in times of trouble. Yan, kanlungan sa mga panahon ng kabagabagan. Alam niyo po, ang kanlungan ng Diyos ay hindi po ito panapanahon, no? Hindi po ito minsan-minsan. Ito po ay laging bukas, no? Hindi po tayo tinataboy, no, sa problema, kundi ang Diyos mismo ay lumalapit sa atin kapag meron tayong problema. Yung kataga na ang mga panahon ng kaguluhan ay hindi po ito nagpapahiwatig na paulit-ulit ang problema. Ngunit hindi po nagbabago ang Panginoong Diyos. Maaring dumating ang mga problema, pero ang ating Panginoon, pangako niya, siya po ang ating pong sanggalang. No? He is our refuge. Sabi po sa Nahum 1:7, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble." No? Ang ating Panginoon, ang sabi po dito sa Nahum, ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan. Kaya nga napaka-importante po, no? Lagi nating panghawakan ito yung mga pangako ng ating Panginoon na kapag ito po ay sumasagi at nakalagay sa ating pong isipan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil hindi kung sino ang nangako. Ang Diyos mismo ang nangako. Siya po ang nagsabi. Sabi pa sa Isaiah 43:2, "When thou passest through the waters, I will be with thee." Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sa iyo. No? Yan ang binabanggit ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo po ay lubos na magtitiwala sa ating Panginoon, makakaranas po tayo ng kapayapaan. Sabi po sa Prophets and Kings, page 545, ang Panginoon ay hindi kailanman lumalayo kapag ang kanyang bayan ay nasa kagipitan. Tingnan niyo po, no? Hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Hindi po siya kailanman lumalayo. Lalong-lalo na kapag tayo po ay nasa kagipitan, kasama po natin ang ating Panginoon. Lagi natin naalala yung kantang Footprints in the Sand. No? Ang ganda po. Actually, lagi ko pong nare-review. No? Lagi po inaalala yung Footprints in the Sand nung sinabi ng ating Panginoong Jesus na naalala o nakita nung lalaki na kasama ng ating Panginoon na naglalakad doon sa beach. No? Sabi niya, bakit Panginoon? Kung kailan ako nahihirapan sa buhay ko, parang ako lang mag-isa, no? Iniiwanan mo ko. No? Ang sabi ng Panginoon, nung nakita mo na one set of footprints lang, yan yung panahon na binubuhat kita. Ang ganda po, no? Ang ganda. Na kapag kayo ay may problema, hindi kayo iniiwanan ng ating Panginoon. Nandyan ang ating Panginoon. Binubuhat po tayo, sinasamahan po tayo. Huwag po tayo maghintay na matapos yung problema bago tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ngayon pa lang, no? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa gitna po ng kaguluhan. Alam nyo, kailangan po ito maging lifestyle. No? Hindi po kung kailan lang meron na kayong problema, saka kayo tatawag sa ating Panginoon. Lagi dapat nandyan. Masaya kayo, tumawag tayo sa ating Panginoon. Okay? May problema kayo, tumawag kayo sa ating Panginoon. Kung peaceful ang buhay, tumawag tayo sa ating Panginoon. Kung magulo, tumawag tayo sa ating Panginoon. It is, it is your relationship, no? Kapag, di ba, kapag masaya kayo, saan kayo pumupunta? Sinasabi ninyo sa mga kaibigan ninyo na kayo masaya. Lalo na sa best friend ninyo. Pag may problema kayo, kanino kayo pumupunta? Sa best friend din ninyo. No? Kapag peaceful ang buhay, sino kausap ninyo? Yung best friend po ninyo. Ganun din. Let us make God our best friend. Dahil kung saan, kailanman, anong panahon, ay pagtiwalaan natin Panginoon. Okay? Pangatlong puntos, binabanggit po dito, ay letter S. No? Secure trust for those who know His name. No? Tiyak na tiwala, no? Ang ating pong gagawin kapag tayo po ay may problema, no? Kilalanin natin ang ating Panginoon. Sabi po dito, they that know thy name will put their trust in thee. Hindi po sinabi po dito, ang maganda po dito ay yung nag-focus doon sa
kung sino yung nakakakilala. Di ba po? Ang isang tao, pag kilala ninyo at siya po ay katiwa-tiwala, pinagkakatiwalaan po natin. Pero yung kilala po natin, alam natin na hindi naman yan mapagkatiwalaan. Pinagkakatiwalaan niyo po ba? Hindi. No? Dahil kilala nyo yung tao. Now, kung kilala natin ang ating Panginoon, alam natin kung ano yung kaya niyang gawin, alam natin kung ano yung ginagawa po niya, at kung sino ang mahal niya, magtitiwala tayo sa ating Panginoon dahil alam natin na tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon. So, wag po nating alisin ang pagtiwala. Yung pagkakilala kasi sa pangalan ng ating Panginoon, yung pagkakilala natin sa pagkatao ng ating Panginoon, pagkarakter ng ating Panginoon, ay magbubunga sa magandang relationship, no? Na merong trust. Habang po nakikilala po natin ang Diyos, mas lumalalim po, no? Yung ating pong pagtitiwala sa Kanya. Now, sabi po dito sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. Ang ganda po, no? Kapag tayo po ay nasa isang lugar kung saan dito, sa Bukawi po kasi bumabaha yan, no? So, anong ginagawa namin? Every time na lumalakas na yung ulan o tumataas na yung tubig sa ilog, ano po yung ginagawa namin? Dinadala po namin inaakyat na po yung mga gamit, no? Tsaka yung sasakyan, nililikas na, inilalagay sa mas mataas na lugar. Ganon din po tayo, no? Kapag tayo po ay merong problema, no? Ay maaari nating pagtiwalaan natin, Panginoon, dahil siya po, ang sabi po dito, He's a strong tower, no? Itinataas ninyo yung sarili ninyo doon sa lugar kung saan nandun ng ating Panginoon. O kaya pumupunta kayo doon sa lugar na nandyan ang Panginoon. Kaya nga napaka-importante. Ang pangalan ng Panginoon, ito po ay matibay na muog. Yan, muog ang tawag po doon, yung tower. Kaya napaka-importante, magtiwala tayo. Sabi pa sa Psalm 27, no? Psalm chapter 20, verse 7, we will remember the name of the Lord our God. Kapag inaalala po natin ang pangalan ng ating Panginoon, talagang meron tayong pinagkakatiwalaan. Alam niyo po, huwag natin pagkatiwalaan yung mga tao na maaari silang magkamali. Siguro ngayon ay maaari natin pagtiwalaan sila, pero dadating panahon na huwag po tayo kasing tumingin, no? Let us always look to Christ. Siya po ay hindi nagkakamali, hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Siya po ay lubos na nagmamahal. Kaya alalahanin po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang pangalan ng ating Panginoon, nandyan ang kanyang karakter, no? At siya po ay maaari nating pagkatiwalaan. Sabi po sa Education, page 253, those who know God's character will trust in Him in every trial. No? Ang mga nakakakilala sa karakter ng Diyos, sila po ay magtitiwala sa Kanya sa bawat pagsubok. Okay? So napaka-importante po, kilalanin natin ang ating Panginoon. Basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga advice ng kung kayo ay mag-uumpisa ng magbasa ng banal na kasulatan, ay basahin daw po muna natin yung 4 Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Dahil nandyan, nakasaad ang karakter ng ating Panginoong Diyos. No? Pero sasabihin nyo, si Jesus naman ang ang mababasa natin dyan, hindi naman yung Diyos Ama. No? Pero ang ating Panginoon, siya na mismo ang nagsabi, if you have seen me, you have seen the Father. No? Si Pedro nga, nirebuke ng ating Panginoon. Ang sabi ni Peter, Panginoon, ipakilala mo naman sa amin ang Diyos Ama. Sabi ng ating Panginoon, haven't you been with me, Peter, and you haven't known me? If you have seen me, you have seen the Father. No? Yun daw po, kung nakita mo ako, sabi ng ating Panginoon, ay nakita mo na rin ang Ama.
Kaya napakaimportante 'no. Kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin po ang The Gospels dahil nandiyan nakasaad ang karakter ng ating Panginoon. And eventually 'no, basahin na rin natin yung ibang mga aral, yung katulad ng mga apostles na sulat ni Peter, yung Acts at saka yung sulat ni Pablo. Alam niyo po maglaan po tayo ng oras 'no, na makilala ang ating Panginoong Diyos dahil yung tiwala po natin sa Kanya ay lumalago. Yung relationship natin ay lumalago at umiigting kapagka nakikilala po natin siya. At ang pang-apat na puntos, letter T, trust rewarded, never forsaken. O ang pagtitiwala po natin ay ginagantimpalaan. Hindi po tayo pinapabayaan. Sabi po dun sa text, For thou, Lord, has not forsaken them that seek thee. No, sapagkat ang ating Panginoon, hindi po siya nagpapabaya o hindi po niya tinatalikuran yung mga humahanap sa Kanya. Alam niyo pa, malinaw ng pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo iiwanan sa mga tao na humahanap sa Kanya. Ang paghahanap natin ay kailangan may kasamang pagsisikap. Hindi lang po basta-basta na magbasa lang ng isa tapos makakalimutan na, no? Kailangan nagtitiyaga tayo, no? At pinapalakas natin yung pananampalataya po natin. Maaring tila tahimik ang ating Panginoon Diyos minsan, no? Pero hindi po siya kailanman nawawala. Hindi po siya kailanman umaalis. Paano po natin nakikilala yung ating pong mga kaibigan, yung mahal natin sa buhay? Sa magitan ng pagbibigay ng panahon sa kanila, pakikipag-usap sa kanila. Ganon din tayo. Maaari nating kilalanin natin Panginoon. Sabi po sa Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. No? Hindi po tayo iwanan ng ating Panginoon, hindi rin tayo pababayaan ng ating Panginoon. Napakaganda pangako sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos. Huwag po natin siyang kalimutan. No? Sa lahat ng panahon, kilalanin po natin. Masaya kayo, manalangin po tayo. No? Hindi lang po, minsan tayo, nananalangin tayo 3 times a day pag kumakain. O kaya 5 times a day. Umaga, paggising po natin, tapos kakain, 3, tanghali, umaga, tanghali, hapon o gabi. Tapos pag uwi natin, no? Nananalangin. Hindi po ganoon. Kailangan po ay lagi nating kilalanin ang ating Panginoon at lagi nating kausapin ang ating Panginoon. So magitan po ng babasa ay nakikilala natin. 2 Corinthians 15:2, ito pong sabi, If ye seek me, you will find me, no? With all your heart. Kapag tayo daw po ay naghanap sa ating Panginoon, ay makikita po natin at ating pong matatagpuan ng ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 57, Not one trusting soul has ever been forsaken by God. Wala daw pong kaluluwa na nagtiwala sa ating Panginoon na kailanman pinabayaan ng Diyos. Kaya nga po, sa mga pangako niya na maraming mga pangakong binibigay sa atin at babasa natin sa banal na kasulatan, lubos po nating kilalanin ang ating Panginoon. Kapag minsan naantala yung sagot, huwag tayong tumigil sa paghahanap. Ang katahimikan ng Diyos, hindi po ibig sabihin ay tinanggihan tayo o inabando na tayo. Alam niyo po, napaganda nung sinabi na kahit daw po hindi pa natin sinasabi ang gusto natin, nakahanda na yung sagot ng ating Panginoon. Kailangan lang po nating hilingin at sabihin sa ating Panginoon. Ganun ba ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon? Si David po nagtiwala sa ating Panginoon. Hindi po ito nakabatay doon sa ginhawa ng buhay, kundi nakabatay ang pagtitiwala ng Haring David dahil sa katapatan mismo ng ating Panginoong Diyos. Okay? Tumakbo tayo sa ating Panginoon. Huwag po palayo, no? Kundi tayo ay humanap ng buong katapatan, magtiwala tayo sa karakter ng ating Panginoon. Tayo po ay mamuhay
na nakahilig sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, marami ang kapighatian na dumadating. Ngunit tayo po ay nililigtas ng ating Panginoon. Yung pananampalataya po natin, no? Ito po ay lalago kapag kilala natin ang ating Panginoon. Now, ano po yung sabi doon sa ating pong acronym? Ulitin po natin, REST. Letter R, refuge for the oppressed. No, kanlungan ng mga naaapi. Tayo yon, inaapi. Letter E, ever present in trouble. Lagi nating kasama ang ating Panginoon. No, hindi po tayo iniiwanan kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya. Letter S, secure trust for those who trust in Him and know Him. Talagang maaari nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon at kilalanin po natin siya. Letter T, trust rewarded, never forsaken. No? Tayo po ay ginagantimpalaan ng ating Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan. Alam niyo po, ang bata, hindi po yan natatakot kahit may bagyo, no? Sapagkat ligtas siya sa loob ng bahay. Maaring rumaragasa yung unos. Meron tayong matibay na kanlungan. Yan ang Diyos. No? Gayon din ang maaring dadating sa atin. No? Maaring tuliro tayo. Pero kapag tayo ay nag-remind ng ating mga sarili sa mga pangako, meron tayong pahinga. Dahil ang ating Panginoon, siya ang kasama po natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit. Muli po kaming nagtatalaga ng aming pumuhay sa inyo. Maraming salamat sa mga pangako na hindi nabibigo na patuloy niyong ipinapamalas sa amin. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, hinihiling namin na kami ay tanggapin. Magkaroon kami ng kapayapaan dahil nandyan kami kasama ninyo. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.